nag-glorify din lahat ng Old Testament. Tapos, naglakad sila sa Jerusalem for 40 days. Nakita sila ng mga... Nireject sila eh. Tinaboy siya. Nakita sila ng mga living saints. Yung mga first church age. Nakita sila. Kaya lang, yung nakakita sa kanila, hindi naman sila nag-manage. Kasi first church yun eh. Namatay din na ngayon eh. Sila, Pedro, nakita sila. Pero nakita nila. So yung mga niresurrect pastor na namatay din sila uli? Hindi. Kasi naglakad-lakad pa sila. Pag nag-glorified ka na, hindi ka na mamamatay sa Tama. So, ang nakakita sa kanila, yung current na first church age, yung mga living saints, hindi mo na pa. Papasok sila sa explain ko mabuti. second phase. Mag-explain muna to bago kayo magtanong. Sige. Mag-explain muna kasi naglalabo-labo tayo. Ganito ba? Ganito, di ba sa Matthew 27, ang sabi ng Biblia, nung sumigaw si Jesus na tetelestai, di ba? It is finished. Di ba nahapak yung kortina? Tapos, yumanig sa lupa. At sabi doon, at nabuhay ang mga banal pagkatapos na nag-resurrect siya. Kasi pag binasa mo yun, parang nabuhay right away nung time na yun. Pero sa madaling sabi, nung nag-resurrect si Jesus on the third day, hindi lang siya ang nag-resurrect on the third day. Sila Abraham na po. Kasi sinundo niya sila sa paradise eh. Diba, nabuhay sila lahat. Tapos naglakad si Abraham, si Sarah, sila Ezekiel. Naglakad sila sa Holy City. At nakita sila ng madami. Seen by many. So, sino ang nakakita sa kanila? Sila Pedro, yung mga apostles, mga 500, yung 500 Ang nag-identify sa kanila, pastor, yung mga Christians lang. Yung mga Hudyo, hindi. Mga saint. Identify din sila. Ang sabi ng Biblia, many. Seen by So, ako, ina-assume ko, kasi kung anong sinabi ng Bible, di yun lang, di ba? Ang sinabi ni Paul sa Corinthian, ang nakakita lang, mga banal. Kasi di ba, according to the scripture, nakita siya ng over 500. So, kung sino ang nakakita kay Jesus, yun din ang nakakita sa Old Testament. Kasi yan ang pinaka-safe na statement dyan. Brother Chris, yun muna. Pero yung mga nakakita, hindi nagbago yung katawan, pastor. Yun yung wala pang body change Wala kasi pang body pasok change. na sila sa church age eh. Hindi sila Old Testament eh. Ephesian nga Ang sila eh. huling Old Testament, si John the Baptist. Ephesian kasi So, sila. sila Pedro, dead in Christ yan. Kasama siya sa 7 church age sila. Ephesian church. Kaya ito nga pagkakaiba natin, nung nabuhay si Jesus together with the Old Testament, ang nakakita lang ay mga banal na pasok sa 7 church age. So therefore, lahat ng nakakita na nag-glorify sa time ni Jesus, namatay din sila. Kasi i-resurrect pa lang sila sa 1 Thessalonians 4:16 eh. And dead in Christ. Yun ang pagkakaiba natin ngayon. Tayo nasa 7 church age, buhay tayo ngayon, kung halimbawa, kung next week, kung this year na darating ang Panginoong Jesucristo, magra-rapture, halimbawa, commence na ng 40 days, halimbawa, lumindol na, tapos nabiyak na yung lupa, nabuhay na yung dead in Christ. Pag sinabing dead in Christ, Christian yun. Simula sa Ephesians hanggang sa Laodicea. Kasama si Brother Branham. So, pag nabuhay sila, tayo ang makakakita sa kanila. Perhaps 1 week o 40 days. So, once na nag-appear na sa atin yung mga dating kasama natin na namatay, tapos may glorified na sila, I think bibigyan tayo ni Lord ng ability to identify them. Kasi minsan pag matanda na namatay, hindi mo na ma-recall kung anong itsura nila nung 20 years old sila. Pero, since na yan ay tinatawag natin na ang Panginoong Diyos, meron siyang ability na pwedeng ibigay sa atin. Kasi nakita nila si Moses at Elijah sa Mount Transfiguration. Wala naman silang basihan eh. Pero kilala, identify nila, no? Nila eh, di ba? So, ibig sabihin, may ability yan. So, sa madaling sabi, so pag nag-resurrect na sila, nagpakita sa atin, kasi lahat naman tayo, somehow may makasama tayo sa church na namatay, di ba? Nabuhay na sila. So, dyan na
alam na natin na malapit na. So, meaning to say, kung dati medyo hindi ka pa masyado, yung faith mo ay medyo Tap pa. half-half pa, magkakaroon ka na ng, kumbaga, ang sabi doon rapturing faith in the sense. So, pag nagkaroon ka na ng rapturing faith, you can believe all things. So, you can believe for your healing. Kasi I do believe, bago mag-rapture, lahat ng bride ay would be in the perfect condition Condition. ng health. Kasi they can have, Even in physical, Pastor. even in physical, bago mag-rapture. Hmm. So, ngayon, ang iba pang kondisyon na mangyayari bago mag-rapture, una, pag parating na yan na resurrection ng 40 days, wala nang magbubuntis. Walang dadatngan na pag nag-resurrect na ang dead in Christ, walang buntis na papasok sa 40 days na yan. Wala namang Kasi pag nag-body change, paano yung anak niya? Kasi pwede mo. Alangan mag-body change siya, tapos biglang lalabas yung anak niya. Binata na agad. So, I do believe nasasara ng Diyos, ibig sabihin, nakalabas na lahat sa womb. Ibig sabihin, human being na lahat ng nakalista sa Lamb's Book bago dumating ang 40 days. Naipanganak na silang lahat. Okay lang, kahit baby sila, basta part sila ng bride. Ibig sabihin, Okay na yun, kasi pag nag-body change yan, sa dulo ng 40 days, magiging binata, dalaga na sila. Right away, no? ibig sabihin, sa 40 days na yun. O kasi pastor, pag may buntis sa within 40 days, halimbawa, pang-apat na buwan ka pa lang sa 40 days, bride ka, di pag nag-body change bago mag-40 days, Glorify ka rin. pag nag-glorified ka pa, paano yung baby mo sa tiyan mo? Alam nga naman Kaya bigla. dapat lulusot yun, di ba? So, walang- Kailangan, Naipanganak. ganito yan, kailangan bilang na, ibig sabihin, human being na, tao na lahat ng bride, bago pumasok ang, 40 days. bago mag-resurrect ang Old Testament saint, ang New New Testament Testament, And then in Christ. ang dead in Christ, kailangan, buhay na sila, kahit baby sila, okay lang, at least, buhay na sila. Isang isang aspeto yan. Pangalawang aspeto, pag nag-resurrect na ang dead in Christ, wala nang mamamatay na bride. Wala nang mamamatay. Oo, Alam mo kung bakit? Hindi na sila kabilang kasi dun Hindi, sa... kasi kung mamatay ka, pag nag-resurrect na ang dead in Christ, ang New Testament saint, pag nag-resurrect at bumaba na dito ang glorified, pag namatay ka, saan ka pupunta? Yun nga. Alam nga naman, akit ka muna beyond the curtain of time, tapos bababa ka din dito. Basta paano yung hindi ka kasama doon, tapos tumawid ka ng millennium. Ay, hindi. Mortal ka, mga anak ka. Hindi, yung mortal, talagang may tatawid ng millennium na mortal, pero wala silang kinalaman dito sa... Hindi kilala, wala ibang- silang ibang kwento. Basta panlilinaw, Bukod yun, bukod yun. panlilinaw, pastor, yung gap na 1 week or 40 days na base doon sa pagkabuhay muli ng Panginoon. At kung may sakit ka at namumuhay ka ng kabanalan at kapangyarihan ng Panginoon dahil nga sa minsan na napapanahon at sabi rin ni Brother Branham at ng Scripture, be holy as your Father in heaven is holy. Sa 1 week na yon at 40 days na yon, bibigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan para tayo totally perfect to them. So dito ba, sa pangyayari ito, gagamitin yung third pull, speak the word into existence na gumaling ka. Kahit hindi na yun. Kasi, Matik na. ang si Brother Branham, nakikinig ako kanina, beyond the curtain of time. Nag-pray si Brother Branham, 500 tao. Hindi nga umaabot sa kanya, gumagaling na. Nakapila, hindi pa, pag-akyat pa lang sa, pag-akbang pa lang sa entablado, magaling na, umaalis na. Pero iba kasi pagkainom pa lang. Dahil siyempre, pag once na nakakita na silang gumagaling sa entablado, hindi na umaabot sila sa entablado para ipag-pray pa sila, gumagaling na sila. Dahil yung faith pa Kasi yung faith nila, Umaangat. umaangat. Ay, ikaw, pag nakakita ka yung patay na nabuhay, ano pang hindi mo pwede paniwalaan? Siyempre. Grabe yun. Kaya, ma-apply ang 1 Thessalonians 5:23.
may the God of peace sanctify you wholly, your whole body, Body, soul, and spirit, be blameless, ha? Blameless. Sabi ng Amen. Biblia. First Thessalonians, First Thessalonians. 5:23. Oh, until the coming of Jesus Christ. So, ang God of peace na yan, si Melchizedek yan. Ah. Kaya kung the only ministry na magbibigay sa atin ng perfection ay Melchizedek. At si Melchizedek, bumaba ang spokesman si Brother Van. Ano ang proof na nandito si Melchizedek? Nag-discern siya. Pero ang ginamit niya si Brother Van. Sa time na bumaba si Melchizedek, sa time ni Abraham, gumawa ang Panginoong Diyos ng physical body. Pero ngayon, pillar of fire ang binabaan niya, pero spokesman niya si Brother Brad. Kaya alam mo na si Melchizedek ang nandito. Kasi, behold, the judge is standing at the door. Ibig sabihin, pag malapit na ang wakas, kailan bababa ng judge para i-declare ang bride na walang kasalanan at i-indict niya naman ang sanlibutan, ikasal niya yung bride sa bridegroom, tapos i-divorce yun. Kaya mga marriage and divorce, di ba? Kailangan i-divorce ang denomination. Walang gumawa niyang iba maliban si Melchizedek. So, kaya lang, ginamit niya si Brother Brad. Sabi niya, Pastor, ano ang proof na nandito si Melchizedek? Di ba nag-discern siya? Mas marami nga siyang diniscern ngayon kaysa kay Abraham saka kay Nathaniel. May resibo nga, no? Dito sa 1 Thessalonians 5:17. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos. Hindi kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan. Walang kapintasan. Walang Ay- Pati katawan, ha? At Preserve. Blameless. sa spirit, sa mind. buo na walang kapintasan sa pagparito ng Panginoon. Oo nga, no? Oh, yan na 5:23, ang fulfillment niyan sa 40 days. Pero nagsimula na yan sa message na ito nung nag-appear si Jehovah sa panahon Mabuti natin. nasilip mo yung pastor na ano kaya. Kasi mahirap yung may tama ka. Ang daming believer ngayon na particular pastor na mayroong tama. Okay, lahat naman. Kasi Lahat naman may Hindi magkaroon naman Kailangan yung- ito magkaroon perfect ang katawan, ang espiritu, ang kaluluwa. Ang may lumalabas ang sa bungangan natin kasinungalingan. Mabuti na yung malinaw. Ngayon malinaw na, linawan na. Physical form. Tama. Hindi, may spirit, may spot. Buhay nga tayo sa physical, Ang sinabi niya dito, walang kapintasan hanggang sa Oh. Sahol hanggang sa oo, sabi niya dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God that your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon, dyan sa 5:23, ang una, malaman mo sino ang God of peace. Dito na nautingkay ito. Nung ang Diyos mag-identify na siya ang God of peace, si Melchizedek yun, kasi King of peace. So, ang Messiah, God din naman 3 times lang yan nangyari. Kay Abraham, kay Jesus, na si Jehovah nasa tao. Iba man na. Kay Melchizedek, saka sa Mamre, tapos kay Jesus, si Jehovah, para nag-deserve, tapos kay Brother Brad. Kumbaga, three occasion lang sa mundo na na-prove na si Jehovah nagsaplot ng human being. In more P ang ginamit ng Brother Yupan. Kumbaga yan. So, ang mahirap lang kasi paniwalaan ngayon, kasi si Brother Branham may taong katulad natin. Pero, sandali, di ba nagdi-discern ang Diyos sa pamamagitan niya? Pero sinasabi niya, nandito siya. Kaya lang, tinuturo niya yung pillar of fire. Nandito ang presensya ni Jehovah at ako ang mouthpiece niya. So, walang pagkakaiba yan. Kung si Jehovah gumawa ng 16 element na nag-appear kay Abraham as Melchizedek, tapos si Jehovah sumakay kay Jesus para mag-discern din, di ba? Yun din yung laman, Di ba, Pastor, after na the ano. order of Melchizedek, walang pagkakaiba na ang Panginoong Diyos pumunta dito at ginamit din ang bibig ni Brother Branham. Walang Yung pagkakaiba. John 14:10. Kaya nga, Tanong po. Ah. Tanong ko po, doon sa 40 days ng pagkabuhay nung kasama yung mga saints, Brother Chris, nakauna tayo. Wala pa po. I-on mo na kasi... Hindi, Hindi, i-on mo na kasi, may momentum na tayo eh. May momentum na. I-on mo na. makikita din po kaya ito ng Pati mo na sa mga dito.
Dito ka na. Sulat Tulad po nung ko. so-called end-time believers, pero iba yung stand na gano'n. Makikita rin po kaya nila yung mga nabuhay. Ganito yan, Brother Jess. Sino ka? Mahirap pa sabihin Sa ngayon. sa ngayon kasi Wala hindi ka eh. natin alam kung bago mag 40 days, yung talagang right, makikita yung tamang understanding. Kumbaga sa ngayon, nag-i-struggle pa. Kasi hindi pa natin alam kung ilang taon pa bago mag-resurrection eh. So ngayon, habang papalapit ang resurrection, automatically, ang understanding natin sa mensahe sa Biblia ay magkakaroon na rin siya ng tamang pangunawa. Clarity. Ngayon, kung sino yung umabot sa right understanding, yun lang ang makaka-experience ng 40 days. Sa totoo lang, Pastor, excuse me, maraming pumapalag na misbeliever na mamuhay ng kabanalan at katuwiran ng Panginoon kasi on the process pa daw sila. Hindi, on the process Tama naman naman talaga yun. tayo lahat. Tama naman yun. Pero binanggit naman yung by faith dito sa Efeso 1. Na kayo hinihilang ko bago itinatapos ang libutan. Na kayo ay magiging banal. Tama. Yeah, Bakit hindi pinapaniwalaan niya? Ba't umatras? Nakatalaga na yun. Pero, Bakit nagkaroon ng hati? may process pa rin. Kasi sa isipan ng Doon sa grupo Nasa nila Kristiyano Ravino. Hindi, walang mention ng Wala tayong pangalan kasi manifestation. naka-live tayo. Ay, sorry. Bali ako, maganap ang rapture, yung process Actually, may process na ang rapture ngayon. Kasi, ang pagkilos ng espiritu ngayon, hindi na sa ngayon kasi yung pagkilos ng spirit sa gifts, Pentecostal age yun eh. Kumbaga, dumaan na tayo doon. Kaya mapapansin mo, ang mga Pentecostal revival sa time bago kay Brother Branham, talagang sagana sa tayo ngayon, ang Spirit of God, nasa Spirit of Wisdom and Revelation. So meaning to say, nakafocus ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos ngayon sa pagpapaunawa sa kanyang kalooban at sa kanyang salita. Kaya, ang isa na mapapansin mo na hindi makasabay sa paglakad sa liwanag ay yung mga, sabi natin, mga churches that they are trying to bring the church back to Pentecost. Hindi yung Pentecostal faith, kundi yung Pentecostal experience na, kumbaga ngayon kasi, kung makikita mo sa mga churches, parang gusto nila, namimiss na namin, gusto namin balikan uli yung mga Hanap na ng revival. operation ng ganito rin. Ang hindi nila alam, pagkilos yun ng Espiritu ng Diyos during the time ng Pentecost. Pero nung dumating na si Brother Branham, kumilos na ang Diyos patungo sa ulo para sa Spirit of Wisdom and Revelation. Malinaw yan, kinote siya ni Brother Branham, Ephesians 1 eh. Sabi niya, ang Spirit of Wisdom and Revelation is, sabi niya, sa last day siya, ibubuhos ng Diyos. Kasi I will teach you and guide you unto all truth. So ang all truth, sa last day siya, when the perfect is come. At walang ibang perfect, kundi ang Diyos, ang perfect. Dumating na siya. O alimbawa, 1 Corinthians 13, when the perfect is come, then that are The in part. in part shall be done away. Alin ang perfect? Ang Diyos, di ba? Kailan dumating ang Diyos? Yung presence ni Jehovah sa atin lang ngayon sa time ni Brother Branham. So, ibig sabihin, perfect revelation, perfect understanding, dito na siya sa panahon natin. So, kaya I do believe, makikita natin, bago dadating ang resurrection, ang mga tao, magkakaroon sila ng strong desire, more on revelation, more on understanding. Ngayon, the rest ng believer na so-called end-time believer, so end-time believer lang sila sa aspeto na dahil sinabi ni Brother Branham, pero hindi nila alam, nagko-conform na sila sa pattern ng mundo. Program ng mundo, diba? Tapos naiinggit na sila sa flashy things of the world. Makita mo, kaya pati yung, kumbaga, nagko-compete na sila, pati pagandahan ng church, padamihan ng program, pa-emotions ba, yung charging themselves with so much emotions. Kumbaga, alam mo, ang sabi nila, ang baptism of the Holy Ghost without emotion is just believing the word So, sa time natin ngayon. So, kaya, I do believe, bago dumating yon,
kung talagang part ka, kasi hindi naman natin sinasabi na hindi sila part sa program ng Diyos. Kumbaga, si Lord lang nakakaalam. Pero kung ma-miss mo itong 40 days na to, automatically, dalawa lang yan. Is either foolish virgin ka o impersonator ka. Impersonation of Christianity. Di ba? Pag foolish virgin ka naman, saved ka pa din naman eh. Tribulation. Kaya lang, papasok ka ng tribulation, di ba? Tapos, after 1,000 years ka pa mabubuhay. Kaya, yan ang pwede natin isagot. Kaya, ngayon, hindi mo naman pwede ipilit ang understanding and revelation kasi elective siya eh. Sabihin, kung sino ang gustong pahayagan ng Diyos, sa kanya lang ibibigay ng Panginoon. Paglilinaw ng pastor, binanggit mo ng pagkaunawa. Hindi po ba dumating na yung Mystical Clouds 1963? Ang tumbok nun, magkaroon tayo ng rapturing faith. So, dumating na. So, kung sabi sa scripture, ang palatandaan ng pagdating ng anak ng tao, Nasaan yung, nasaan yung haligi? dapat may lilitaw na ulap. Dapat may lilitaw na supernatural. Yan ang una. May nangyari na. So ngayon, ang nakuha natin ito, rapturing faith. So, wala bang nagaganap na talagang spiritual rapture talaga na yung bride ay kinuha na? Spiritual. At ngayon, ano po ba ang ating palatandaan na pangkalahatan talaga o yung elect bride talaga ay mararapture? So, dalawa ang larawan ng ating tatanong. Dito, naganap na ba na kinuha na ang bride? Wala pa. Tapos, ano ang palatandaan natin na may lilitaw pa bang ulap na ganito? Wala na. Yan na yan. Dumating na eh. Ang palatandaan kasi yung pagdating niya, nasa haligi. So, ang At nasa so, dito talaga sa rapturing faith natin, pagganahin natin ang ating faith para abangan natin ang event na yun. Hindi. Una, hindi tayo masyado sa palatandaan kung anong Sign. palatandaan na kasama ka. Sign is for Una, unbeliever. ang rapture, Kasi sinabi ni nag-election siya. ni classmate na na hitosis na yung qualification, tanggapin ka ng Panginoon kung sakali patsugi ka. Kumbaga, una, isang tabi nyo na hindi pwede magbago ang isip ng Diyos. Yeah. Kung kasama ka, huwag mo problemahin. O yun na ang Kasi kung hindi ka kasama, Huwag mo rin problemahin yun. hindi ako na problema tungkol kung sa sananit ka, iwan kasi masaya ka na. Kung sempero mo ka, mahal mo ang Panginoon, masaya ka pa rin. Si Brother Branham, di ba, nabanggit mo kanina? Ay, di ba Kahit ako itapon sa impyerno, kung yan ang ikagagalit ng Diyos, masaya ako, mamahalin ko pa rin siya. Basta- Sabay mo pa rin siya. Kinuntis siya ni Magellan tungkol sa aking kalagayan eh. Kasi Hindi. 17 na ako eh. Well, Leo, wala akong tinuturong tao. Parang ganito, no? Ang halimbawa ko, Pastor, yung kalagayan ni Elijah, na si Elijah alam niya kung kailan siya kukunin. Nung sumusunod si Elisha, mayroong desire si Elisha na gustong makuha kay Elijah. Pero Anointing. ang sabi ni Elijah, kung makita mo ako, Huli ng Diyos. makukuha mo kung ano yung gusto mo. Kung makita mo O kung makita mo ako, makukuha mo kung ano yung gusto mo. So, mayroong statement si Brother Branham, sabi niya, kung nakita ninyo ako, nakita ninyo yung Ama. sinabi niya. So, If you have seen me, you have seen the Father. ang kalagayan ng bride sa panahon natin ngayon, kung sino yung nakakita, sila lang ang mayroong qualification. Kaya lang, marami naman nakakita kay Brother Branham na, kumbaga, everybody will say na nakita nila si Brother Branham. Pero pinaliwanag ni Brother Branham na ang word na see ay hindi lang yung nakita mo, physical, kundi yung understanding. Kaya mayroon siyang dalawang sinabi niya, there is a certain qualified group. But in that group, there is a certain individual who has the ability to hear what the Spirit is saying. Tama. So, hindi po pwede na ang isang kapulungan, kung wala kang ability to hear what the Spirit is saying, wala kang qualification. Hindi ka Kaya kabilang. ngayon, ibig sabihin natin, kahit na end-time believers lahat, hindi rin talaga lahat yan Yeah. papasok dyan sa 40 days. Hindi sila lahat papasok. Hmm. Ngayon, ang determination lang, ang base, masabi na kung basehan ang hinahanap mo, ang basehan na papasok ka sa 40 days,
may kinalaman sa understanding and revelation. Kasi sabi ko kanina na ang pagkilos ng Espiritu ngayon is Spirit of wisdom and understanding. So meaning to say, kung ako believer ng message ngayon, kung ang aking isip ay nabubuhos sa programa at sa mga natural na aspeto ng church, hindi ako kasama doon pag dumating yun bukas. Pero kung ako believer ngayon, pero nakafocus ang mind ko, ang pagkilos ng Diyos sa akin, nakapokus sa spirit of wisdom and understanding, nagsisig ka ng higit na pangunawa, pagkakilala sa Panginoon, pasok ako doon sa 40 days. Kasi sa totoo lang, dalawang grupo ng believer ngayon eh. Isang, sabi natin, napopokus sila sa programa at sa natural na aspeto ng church. Di ba? Kaya nga makita mo nga ngayon ang kahit anti-message believer, ang program nila walang pagkakaiba sa mundo eh. Kada okasyon sa mundo, meron din silang adaptation eh. May pangtapat din sila eh. Oh. Pero may mga believer na nakapokus sila kasi ang Malakay 3:16, mahalaga ang Malakay 3:16. Brother Chris, i-post mo nga ang Malakay 3:16. Ang Malakay 3:16 ay mag-identify kung sino ang sa kanya at sino ang hindi sa kanya. Yeah, maganda yan. Sige, basahin niyo dyan. Maganda yan. 17. They that fear the Lord Sa speak 17. often one to another, di ba? The Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before them that fear the Lord and that thought upon His name. 17. 17. And they shall be mine. Yeah. Saith the Lord of hosts, in that day, when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own child. Verse 18. Then shall you return and discern between the righteous Righteous. and the wicked, between them that serveth God and him that serveth him not. Sabi- Sino ang nagsiserve sa sabi- Diyos? Yung nag-uusap tungkol lang sa Kanya parati. Na nauubos ang kanilang oras sa sharing. Yeah. Hindi nauubos sa camping, sa outing, sa Sports. sports, sa Marites. yung nauubos ang buhay nila sa sharing kasi ang Amen. espiritu, wisdom and revelation. Right. Kaya nilang umawit magdamag sa inspiration, pero hindi nila kaya mag-sharing ng magdamag sa Word of God. Yan ang problem. Naumay. Kaya nilang makipag-compromise kahit iba-ibang faith, basta magkakasama lang, magkapihan kayo, okay lang. Pero sa Word of God, hindi sila pero yan ang tingnan mo Malakay 3:16 yan pagdating ng 4, di ba? Sige, 4:1, tingnan natin narinig ko to kay Brother Bill ituloy mo. Behold, the day cometh and shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble, and that day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Huwag mo iangat. Tingnan mo pagkatapos nila mag-sharing at ma-identify ng Diyos kung sino ang Kanya at sino ang hindi Kanya, ma-identify niya yung liko at yung matuwid, sabi niya, susunugin ko ito. Patay. Hindi naman tribulation na. Pakita mo. Yung hindi sa Diyos ang susunod. Kaya makita mo, ibaba mo yan. Baba. Kayo sa kakapatid. Pero kayo, na may akon kayo, Amen. shall the Son of righteousness arise with healing in his wings, and you shall go forth and grow up as calves to the stall. O diba? Itong mga baka na nasa kulungan, tataba tayo. Papakainin tayo ng spiritual food in due season. Amen. Yan ang dyan. Tapos ang sumunod na yan, and they shall tread down the wicked, for they shall be asses under the sole of their feet. Of course, sa milenyong, apo. Naging abo, tatapakan. So, kaya makita mo ang Malakay 4, kung i-check mo yan, simula 3:16, ma-identify mo kaagad kung saan ka dyan. Magpaglilinaw lang, Pastor. Yeah. Parehas message believer. Magdamag, Sharing. nag-sharing. Mali ang Hindi magkakasundo Eh, nag-break time muna, pero
After 1 hour, habang hour, open na naman. At pag na gano'n, hindi ko na magkaka... Hindi naman tayo Hindi pa magkakasundo pa rin. mag-relate kung sino ang magkasundo dyan o hindi. Ibig sabihin. Kasi pinapakinggan ng Panginoon ang sinasabi ng Malakay 3:16 eh. May takot. Kasi pinag-usapan niya sa kanya, both may takot sa Panginoon. Kaya lang, iba-iba ang silip Wala at naman problema. understanding. Kahit naman sa time ni Jesus, kahit na nag-sharing sila, hindi din naman pare-pareho ang revelation. Yan. Kaya may hulas pa din naman hanggang sa up to the last minute, may hulas pa din na kasali. Clarification na gusto Yung yung nabanggit natin hindi natin para pumimahin kung sino yung sa Diyos. Sa Diyos at hindi. Ang Diyos naman, mayroon talagang nakatalaga. Kasi, Brother Chris, mag-viral ng mic para masalunungan mo. Pati sa akin yung kasi may kapatiran na nagpahinga sa atin. Meron. Meron na. So, nag-try siya ng ilang message churches din. Kung pag-uusapan yung pangangaral na mapakabuti, banal ang Ama sa langit, pagpapamahal tayo, sabi niya, halos pare-paras naman, Pastor. Sabi niya, ano ba talaga ang pinaka dahilan para masabi natin at ma-identify tayo? Kasi yun naman sinabi ng pinili ang Diyos. Wala talagang listahan tayo makikita kung sino yung mga pinili. Pero sabi niya, ano ba ang magiging identity natin o ma-identify tayo doon sa pinili? Sabi ko, ang mga pinili kasi kung ano yung nasa loob ni Brother Branham na kapahayagan. Yun yung yun yung ang pagiging double portion natin ng spirit, yung masalo natin, kung ano yung kapahayagan na dumating kay Brother Branham, dapat masalo din natin yan. Yeah. Kaya sabi ko, unang-una, para sa akin, dapat may tama kang kapahayagan. Tamang unawa, tamang kapahayagan. Sabi ko, doon sa tamang, hindi rin magkaroon ng tamang unawa ang iglesia kung walang tamang aral. Tamang turo. So, tamang aral, magkakaroon ng tamang unawa. Doon sa tamang unawa, tamang aral, doon pa lang natin maitatama yung buhay natin. Kasi kung buhay ng pag-uusapan, sa denomination, marami may tamang buhay. Pero bakit ba tayo nagsipaglayas doon? Kasi ang hinahanap naman natin, hindi tamang buhay ang timanong, kundi tamang aral. O tapos, ito pa. Sabi niya, may nadaanan din ako, Pastor. Hindi ako komportable kasi tuwing gawain, nag-iiyakan. Pero Mrs. Believer. So sabi ko, sabi ka dito sa atin, hindi ko naman nakikita nag-iiyakan. Sabi ko, bakit tayo mag-iiyakan? Nag-i-enjoy nga tayo sa kapahayagan eh. Dapat rejoice evermore tayo. So ang tanong niya, ang pagiging emotion ba na umiiyak ay hindi ba yan? Okay pa rin ba yun? Ang emotion, ano naman siya? May isang verse sa Biblia, do not forsake, sabi na, do not forsake natural affection or emotion. Ibig sabihin, si Brother Branham umiiyak din eh, makita natin. Pero, ibig sabihin, hindi siya magiging batayan na kung hindi mo mapil emotionally, hindi ka na bless or... Kasi ang emotion ano yan eh, mas dikit ang emotion sa psychological part eh. Feelings. Sa feelings sa mind ng tao eh. Baka ma-miss ko yung sa sinasabi mo, yung tanong ng brother. Paano ko malalaman kung nakasulat? Di ba? Nakasulat siya. May sinabi si Brother Branham na ang name daw, ang pangalan, yung name when you say ang pangalan ko, pag sinabing name, identification. Ang name daw, yan ay description of who you are. So meaning to say, di ba, the name of the Lord. Yan ay ang word of God. Meaning to say, para masabi mo na tinatawag ka ng Panginoong Diyos, hindi ka naman tatawagin particularly sa pangalan mo. Kundi, kung yung salita na a-attract ka sa word of God, na-identify mo yung sarili mo na ikaw yon,
nakikita mo ang sarili mo sa Word of God, nababasa mo ang pangalan mo sa Word of God. Kaya nga, sa Revelations, sa Revelations, di ba, I'll give you a new name. Di ba? Pero ang makakaalam lang nito, yung pinagbigyan nito. So, ang name is the revelation of the Word. Pag sinabi natin, for me to know that my name is the Lamb's Book of Life. So, ibig sabihin, kung may mensahe ang Diyos huling araw nito at na-reveal sa akin fully, at I can see myself in this word, then pwede ko sabihin na nandito sa mensahe yung pangalan ko. Nasa Lamb's Book of Life yung pangalan ko. Kasi tingnan mo, how did Paul identify na ang pangalan ni nung Sintachi, diba sa dalawang babae, sabi niya na ang pangalan nila ay nasa aklat ng buhay din naman. So, paano niya nalaman na nasa aklat ng buhay yung pangalan ng sisters na yun? Sylvia. Diba? Diba? Itong dalawang kamanggagawa whose names were in the are also written in the book of life. Dalawang female worker, sisters na worker ni Paul. Nasabi niya ang pangalan nila nasa aklat ng buhay. Nabuksan ba ni Paul yung Book of Life para masilip niya yung... ang Book of Life, mabubuksan lang ang Book of Life sa White Throne Judgment. Di ba? Doon lang naman mabubuksan . Of course, yung Lamb's Book, nabuksan siya nung buksan ng Cordero yung Lamb's Book. Pero, nung yung maliit na aklat na yun ay ibinaba in the form of message, the third book, Little book. little book na yon, meaning to say, bukas na yung Lamb's Book. Kaya natin nabasa yung pangalan natin dito sa Lamb's Book. Ako pala yun, nandun pala ako. Pero yung Book of Life, sa White Throne pa lang siya mabubuksan. So, kaya para sa akin, for you to identify, if you are fully identified sa Word of God, na naririnig mo in your age, na tamang revelation, ang affection mo ay nasa Word of God. Kasi the most important item sa tao, ang pangalan niya . Ang sabi ng Biblia, di ba? Mas mabuti pang ikamatay mo kaysa masira ang pangalan mo. Proverbs yun . Proverbs 7, kababasa lang namin nung Sunday . A precious name is better than gold. Di ba? So anyway, Proverbs, ano yun? Hindi ko na matandaan. sa Proverbs 7, nandiyan yan na mas mabuti pang ikamatay mo kaysa masira ang ganun. So anyway, ganun yung pastor. Kaya kung sasabihin mo, halimbawa, tayo mismo kahit ngayon, kahit ako, I can say that my name is in the Lamb's Book of Life. I cannot speak for you. I cannot speak for anyone. Pero masasabi ko, because of my affection, my love to the Word of God, tapos, yung access ko, I can access it to the mind of God through the message. God has access me sa tamang mensahe, sa tamang fivefold. At alam ko na nandun ako sa direction na tinatahak. Yun in the right pattern siya. Ngayon, hindi ko pwede sabihin na nasa Lamb's Book of Life ako kasi I belong to the group, to this group. Yeah. I believe the Godhead, kaya assured ako na nasa Lamb's Book of Life. Hindi ka ma-assure kasi walang pagkakaiba yun. That ang assurance mo is belonging, di ba? Parang ang Iglesia ni Cristo, pagkasali ka, nandoon ka. Ngayon, kung makikita natin, bakit si Jesus sa Revelations 19? Bakit nung siya ay, nung bumaba siya mula sa langit, sa white horses, bakit ang pangalan niya ay Word of God? Tapos yung Word of God, saan nakalagay? Sa ulo ba o sa katawan? Di ba sa katawan? Sino ang katawan ni Jesus? Di ba tayo? So meaning to say, ang name natin, ang identification natin, if you are not fully identified sa Word of God in your age, wala ka doon sa ano na yon. Kaya kung ikaw ay believer, you only enjoy the physicality or the natural part of the church. Pero wala kang affection pagdating na sa Word of God. Sa ibang program, masaya ka. Pagdating sa Word of God, wala kang affection. Hindi ka na nagdi-devotion early in the morning. Kumbaga, masasabi mo na hindi ka identified sa Word of God. So ikaw ay, pwede natin sabihin, nasa physical side ka ng, nasa natural church ka. Pero, pastor, nasa anti-message din ako. Wala naman. Alam mo, kung ako, anti-message ako, nanganak ako
nung ako ay end time basis na, di automatically yung anak ko end time din. Mm. Anong assurance yun? Tingnan mo, si Samuel, ang anak ni Samuel, anak ni Moses. Tama, tama. Oh, kapatid ni Jesus, kapatid na ni Jesus, hindi na believer yung ibang kapatid niya, hindi niya niniwala sa kanya. Oh. See? So, para sa atin, dapat ang comfort natin is comfort from the word, comforting words, no? To be assured, ang assurance mo na ikaw ay bahagi ng rapture na ito, i-reflect mo ang sarili mo So, sa Word of God, individually. So, individual, pastor, hindi grouping, individual. Oo, hindi, maliban sa hindi grouping, kumbaga, ang tawag doon, ano ang kapanatagan mo na okay ka sa Diyos, tandaan mo, you should worship God in spirit and in truth. Okay, kasi in spirit lang, pastor, kasi Len, pakibaba mo na kaya kung medyo lumalamig. Dalawang ganun kasi binuksan. So, aliba, the time has come, the day that worship God should worship Him in His spirit and in truth. Yung original. Originally yan, di ba? So, when we say in spirit, it is sa spiritual aspect natin, di ba? You dance in spirit, you pray in spirit, di ba? So, meaning to say, that's why we close our eyes, tapos hindi tayo mechanical lang pagdating sa pagsamba sa Panginoon. Kumbaga, parating we consider na ang Panginoong Diyos ay mataas sa atin. So, that's why when we sing, we lift our hands. Pero, and in truth. So, masabi mo din na bahagi ka sa bride of Christ kung ang lahat ng ginagawa mo with regards sa aspect ng pagsamba at sa natural na aspect of life has truth in it. May katotohanan siya parating. Hindi ka gumagawa ng hindi nakasulat sa Biblia. Ngayon, Pastor, paano ko masabi na tama ang execution ko ng Word of God? Diba? Kasi Word of God ay na-interpret in many ways. Diba? Ang Nazarene, iba ang interpretation nila. Baptist Methodist, ito ang interpretation nila. Alam mo, ang interpreter of the Word, si Brother Branham, sa panahon natin ngayon. So, meaning to say, kung ang iyong sabihin mo, ang buhay mo, parati mong inahanap sa kung anong sinabi ni Brother Branham tungkol doon, malamang sa hindi. Ano ka, bahagi ka nitong Lamb's Book of Life. Kasi ang Lamb's Book of Life is a little book. Kumbaga, kung sasabihin na natin, kumbaga sa ministry ni Brother Branham, o sa Biblia, ang buong Biblia is, yan ang libro, yan ang, we can say, that's the Book of Life. Pero pagdating ng 7 seals, I can say, yan ang Lamb's Book of Life. Kasi it's part of the book siya eh. But isang volume siya eh. Kumbaga, Book of Life, nandiyan yan lahat ng buhay eh, sa Book of Life, di ba? Tapos ngayon, yung Lamb's Book is a section of the Book of Life. Yan ang sinasabi doon. Yan yung sinasabi ni Daniel, sabi sa kanya ng nakaputing damit na lalaki. Sabi niya, hindi mo maunawaan ito. Sa huling araw pa ito ihayag sa iyo. That is the same sa Revelations 10. Secrets. Pero Pastor, pwede ba sa panahon natin ngayon ay yung bawat individual na nagki-claim ng bride ay mayroon silang still small voice na naririnig na yun yung mag-lead sa kanila? Sa ngayon sa atin, no, kumbaga, napakinggan ko kay Brother Branham, may mga times si Brother Branham na nagkikwento siya na may mga kapatiran, sabi doon na naginip ng usapang Panginoon, tapos ina-acknowledge yun ni Brother Branham. Na halimbawa, sabi dito, sabi niya may missionary sa isang kwento ni Brother Branham, narinig ko lang. Siya ay pupunta sa mission field pero wala siyang pera. Ito yung halaga niya. Sabi niya sa Panginoon, kung papapuntahin mo ako doon, mag-provide po kayo ng perang ganito. Tapos ngayon, maya-maya, may isang brother na sabi naman niya, sinabi ng Panginoon sa akin,
binigay sa kanya eksaktong pera na kailangan Kailangan niya. niya. So, ano yung sinabi ng Panginoon sa akin? Still small voice ba yun? O impression leading lang? Kasi, dalawa yan eh. Di ba na-impress ka lang, parang may leading ako, bigyan ko si pastor. Yan pala nag-pray siya. Pero, pag sinabi mo na narinig ko ang Panginoon, si Brother Branham, kanina ko lang napakinggan. Sabi niya, nung nagpunta siya beyond the curtain of time, ang ginawa niya para ma-sure niya na hindi siya nagsiself-talk. Kasi yung self-talk, ikaw lang din ang nagsasalita. Oo. Ang ginawa niya, kinagat niya yung labi niya at dila niya. Para malaman niya na hindi siya nagsasalita. Pero nagsasalita pa din. So, masabi natin, kumbaga, yung sabihin na natin na nangusap ang Diyos, kung sa Biblia, Brother Magellan, kung sa Biblia, kung hindi ka prophet, hindi ka kakausapin ng Diyos, live to ear. Oo. Pero kung may mensahe ang Diyos sa'yo, pwedeng bigyan kang panaginip. Diba? Katulad ni Joseph. Oo. Gusto niyang iwalay si Mary. Sa panaginip siya pinadaan. Si Solomon, hindi naman prophet si Solomon. Pero nung kausapin siya ng Diyos, pinanaginip siya. Pero sabihin mo na narinig ko mismo ang tinig ng Diyos, Oo. na yung sinasabi mo, still small voice. We can say na still small voice in the aspect na para sa akin na if I will interpret still small voice, ganito. Pag may tanong ako sa Panginoong Diyos, tapos habang nagbabasa ako ng Biblia, Oo. at habang nagbabasa ako ng preaching ni Brother Branham, magkikwicken sa akin yung narinig ko. Yun pala ang ibig sabihin nun. Yan ang pwede kong i-consider na yun yung still small voice. may experience ng bawat believer. Yan ang may experience ng true bride. Kasi meron silang ability to listen from the Spirit. At tandaan natin, in every age, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So, yan ang ano dyan. Sa halimbawa yung nangyari kay Cornelio at kay Petro. Oh, di ba? Sinugo ng Panginoon yung kanyang angel kay Cornelio para bigyan siya ng advice, tingnan gagawin mo. Kaya, yan, special case yun. Si Cornelio, hindi naman siya propeta eh. Nagkapir yung angel, di ba? napunta sa Hope Oo. para kausapin si Pedro kasi si Pedro ang binigyan ng Panginoon. Ang vision naman, no? Si Pedro nga, hindi naman siya propeta eh. Kaya, pero nakakita siya ng vision. I think, yung case na yun sa Book of Acts, ano yan eh, special case during that time eh. Pastor, excuse me, Pastor. So, kahit na hindi ka propeta, pwede kang kausapin ng Diyos sa pamagitan ng vision. Kasi doon sa Joel 2 at Acts 2, in the last days, I will pour my spirit to all flesh. Oh, pwede And tayo the mag-vision. old Walang and problema the yan. young man shall see vision. Oh. So, pwede. Tongues, vision, dreams, walang problema Kasi yan. dito, propeta lang eh. Hindi. Ang sinasabi kong propeta, lip to ear. Alip to ear. Yan pag sinasabi mo, halimbawa, katulad ngayon, nasasanay ng tao. Alam mo, mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa akin. Ito daw gawin natin. Pastor, paano nangusap ang Diyos sa'yo? Nakarinig ka ba ng tinig? Basta para sa May audible voice ba? Para sa akin, ang Diyos ang umusap na ngayon. Oo. Sa pagitan ng propeta. Nandiyan na yung tinig eh. Halimbawa, kinakausap kayo ng Diyos. Nagpipreach ako, kinakausap kayo ng Diyos kasi nagpipreach ako eh. Ngayon, kung ang Diyos pupunta ba dito, halimbawa si Jesus, tatayo dyan, magsasalita ba siyang ibang words? Ito rin ang sasabihin niya eh. The same din eh. Kaya lang yung mga specific instruction ng Panginoon, katulad kay Brother Branham, di ba, na talagang literally, sabi niya, as real as you hear my voice, sabi niya. Ito yung sinabi niya. So, yun, sa prophet lang talaga siya. Kaya tayo, katulad natin, gusto natin parati na may communication tayo sa Panginoon. Hindi mo yan magagawa kung hindi ka nagdi-devotion. Amen. Kaya pray, Oh. pray without Kasi it's one thing to hear the voice of God, the word of God, hear His voice through the preaching. Isang bagay yun. Pero isang bagay din na may daily devotion ka din. Kumbaga maraming way na makausap mo ang Panginoon. Tsaka hindi mo marinig ang boses ng Panginoon sa panahon ito. Pag wala kang access doon sa sinasay sa ulang paraan. Oo, wala. Kasi the only way na nagsalita ang Diyos ngayon ang Biblia, talagang, kumbaga para sa akin hindi ang Diyos
kung si Paula sa first church age, I did not shun to declare the whole counsel of God, si Paul. Si Brother Branham, hindi rin siya nagtipid sa gusto sabihin ng Diyos. Hindi niya pinigilan ng sarili niya, even against his judgment. Sinabi niya kung anong pinapasabi ng Diyos. Malaya siya. So kaya, kung sabihin mo, Pastor, anong way ko na marinig ko audibly ang Diyos? Di makinig ka ng tape. Yan ang actual na tinig ng Panginoong Diyos. Understanding, Pastor, that's another thing. Di ba? Kasi yan, literally, boses ni Brother Branham yan. Pero para maunawaan mo ang sinasabi niya, mag-access ka sa Espiritu ng Panginoong Diyos. Spirit of the Prophet. Una, you should believe the Prophet to receive the Prophet's rewards. Diba? Kung wala kang recognition sa Prophet, katulad ng ibang anti-message believer, quote kayo ng quote, parang galit pa sila kay Brother Branham, pero anti-message believer sila, naniniwala sila may Brother Branham. How can you receive the Prophet's reward? No? Yan ang topic doon, di ba? So, yan ang Pwede rin ba natin pasori consider din yung stylismo voice ng individual ba na believer? Hindi lang kay Brother Branham, kundi sa ating mga ministro, kaya sa pagkaraniwang believer. Yung little conscience, yung conscience ba? Kasi may mga panahon, hindi lang sa ating mga ministro, mga believers, yung bang ano pa rin tayo, yung bang nandyan yung daily lives natin, yung mga temptations, yung mga provocations, minsan napoprovoke tayo magalit, napoprovoke tayo mainis, napoprovoke tayo o matin tayong to do wrong sometimes, to do lies. Pero isipin mo pa lang, papasok pa lang sa isip mo, parang may magsasabi, wag. Yan yung ano, yan ang parang little conscious ba na, ay, parang inaawa tayo. yan yung grieve not the Holy Ghost. Ibig sabihin, yan yung tinatawag nating indwelling of the Spirit na nasa atin. Pero yan, ang nasa puso natin, dalawa lang ang sinasabi niyan. Gawin mo to at hindi. Wala siyang actual message. Kumbaga, ano lang siya, is either mag-grieve ka o i-go mo yung gagawin mo. Kaya pinutindi ka. Kumbaga, yung decision mo, siya lang ang magsasabi kung yes or no siya. Okay, hindi siya mai-consider na parang isa siyang mungtintinigin ng Diyos para awatin Hindi. ka doon sa pamamagitan. Yeah, part na siya. Okay. Part na siya. Pero hindi mo siya pwede sabihin na nagko-communicate sa iyo ang Diyos in the same level na kinausap ako ng Panginoon. Sa atin dapat hindi na natin words yan eh. Lalo na sa prophetic mga student of the prophets kasi tayo eh. Sa student of the prophets, we can only repeat what the prophet said. Pero tayo, kung sasabihin na natin na alam ba katulad ng pastor, no? Applicable yan Philippians 2:13 sa positive side, no? Ang Diyos siya ang nagnanasa at siya ang gumagawa sa atin. Because of the indwelling of the Holy Ghost sa atin, part of the Spirit of God. So kung ang Diyos may gustong ipagawa sa iyo, di ba, tulungan mo yung kapwa mo, ililid ka ng Panginoon. Kaya lang, ang mind mo, since na ang mind mo ay may mga information din siya, so dyan na siya kukuha ng mga, sabihin natin dialogue. O paano mo gagawin? Paano mo gagawin yung gagawin mo? So yung mind mo na ang Execute. mag-execute siya. Siya na ang magsasalita. Alam mo, parang sa isip mo ba, parang nakita ko yung brother. Pero ang sinasabi mo na nangungusap ang Panginoon. Pero hindi. Ang Panginoon, He dwells in the heart. He only gives leadership sa atin. So, Yes or no lang siya. mas tamang gamitin Yes or no yung lang siya. leading. Leading lang siya. Halimbawa, Brad, bigay ko to sa'yo. Bakit? May leading si Lord sa puso ko. Pero hindi ko sasabihin na nangusap ang Diyos sa akin, bigyan daw kita. Kung ako ang sabihin mo dyan, anong sanabi ng Diyos eh? Minsan, malimit nga yan na ginamit niyan, Pastor, sa mga brothers. Kasi tingnan At mo, maging pastor. di ba Philippians 2:13, for it is God both to will and to do according to His pleasure. Di ba? Sabi na, di ba? Siya ang nagnanasa at siya din ang gumagawa nito ayon sa kanyang desire na gawin. Sa pamamagitan nino, sa pamamagitan mo. So, ang gagawin lang natin, if we are fully aligned sa leadership ng Holy Ghost, sensitive na lang tayo sa
Tapos halimbawa, minsan, nagda-drive ka, tapos parang sa feeling mo, parang kakanan ka, pero parang kinakabahan ka. Holy Ghost yun. Kasi siya ang nakakaalam ng danger eh. Kung anong danger doon eh. Tama, tama. Pero hindi ko pwede sabihin na nangusap ang Diyos sa akin na kumaliwa ka. Actually, nagsasabi sa yung kumaliwa ka, self-to ka, isip mo lang din naman yun. Kasi pag nagdadrive ka, ano kayang gagawin ko? Kakanan kaya ako o kakaliwa ko? Ay, hindi, kaliwa na lang kaya. Sino kausap mo? O, di ba? Di ba ang kausap mo sarili mo? O. So, Pastor, excuse me, Pastor, sa pangkalahatan sa atin na as a believer, hindi maiiwasan talaga na nagkakaroon tayo ng habag, ng burden na upang ang kapatid na ito ay abutan mo. So, sapat na yun na lagit ko sa iyo. No question asked. Ano lang. Hindi sinasabi na, inausap ko lang Diyos ba? Bibigyan mo kita. Ito siya. So, sablay tayo doon. Parang nagiging maligling buhay pa sa ano. Hindi. Minsan sa atin din pa sa ano, ako hindi ko alam kung nagawa ko rin yun na ang totoo niya mga kapatid, ito yung binabahagi ko sa inyo ngayon, hindi naman talaga ito yung nihanda ko, ito nausap ko sa akin na ito. Hindi, ano na lang yun. Wala namang problema kung naging nakasanayang termino lang natin. Ibig sabihin, kumbaga, nakasanayang termino natin. Ang Diyos Siguro nangungusap mas magaling doon. ng ganun paraan. Nare-reveal sa Ng ganun paraan, ginagawa